Yan guys, magandang hapon po muli sa ating lahat. So another content na naman po tayo ngayon in for today's content guys. Ito na po. So nadala na po natin yung ating na-release na 5.56 rifle nung isang araw. So nandito na po tayo ngayon sa firing range. So ang gagawin po natin dito guys, tingnan po natin in details. I-review lang po natin in details kasi nung nandun po tayo sa store kung saan natin ni-release yung unit, hindi po natin gano'ng natitigan. Ito po kasi ay battle arm. So tingnan natin yung stock. Tingnan po natin na yung kanyang forma externally. Siguro internally hindi natin makikita kasi hindi pa natin nababaklas yung unit. So externally tingnan natin kung ano yung kasama ng bagong release na battle arm ngayon. Ayan, so ngayon po ay July 2025. So titingnan natin yung handguard, yung kanyang bat at trigger pounds, kung gaano katigas yung trigger niya as stock. Ayan, so i-adjust po natin ngayon guys. Tingnan natin. Ayan, okay. So ito na po yung ating unit. Okay guys, so ito na po yung ating unit. Ayan. So ganito po yung from the box ng itong ating battle arm. Tingnan po natin. So far ang kung titingnan po natin yung external peripherals niya po. So ang unit ko po unang-una ay 10.5 inches lang po yung kanyang kahaba. Ayan, sabi ko nga doon sa unang vlog ko 10.5 yung available. So soon pag-iipunan ko, bibili ako ng suppressor para medyo mas umaba siya. So na-find out ko po, ang suppressor po pala ay hindi rin po pala basta-basta pwedeng bumili. Kailangan mo pong kumuha ng permit to purchase kung sa IPO para makapag-purchase tayo ng suppressor. Although inaalaw naman nila sa civilian na mag-purchase na pwedeng mag-purchase ng suppressor basta makakuha ka lang po ng permit to purchase. Ayan, doon po sa IPO. Ayan, so dito yung kanyang bat stock. Ayan, D5 na rin po siya. Ayan, so adjustable po siya. So maganda na yung kanyang bat stock na stock kasi D5 na po. So I think para sa akin hindi ko na po ito papalitan. Okay na muna sa akin for the meantime. Ano pa yung mga kasama niya? Handguard. Yung handguard niya po guys, may nagtanong po noon sa comment section natin nung nirelease natin ito. So gusto niyo daw makita yung handguard ng mga battle arm ngayon na bagong release. Kasi yung mga sinaunang battle arm daw na release ay iba daw po yung handguard. Ayan. So ito na po siya, based po sa nakausap ko doon sa store kung saan natin siya binili. Ito po daw ay M-lock. So although yung mga unang battle arm na na-release ay M-lock din siya, kaya lang ang pagkaiba lang daw po ngayon ay yung serration. Kasi yung serration daw nung sinauna hindi daw po ganito. So ang serration po na ngayon, July 2025, na mga bagong release na battle arm, ganito po yung serration niya. So in relation sa handguard, may mga na-research din tayo konti. Again po guys, take note, hindi po pala ako maalam sa 5.56, sabi ko nga nung mga unang vlog ko. So sabay-sabay po tayong mag-aaral. Marami naman, yan po yung kagandahan ng may gun club. Kasi dito sa ating gun club, yung mga tropa natin, maraming maaalam sa mga 5.56 rifle. At pwede tayong magpaturo sa kanila. Ayan, so shoutout ko yung mga katropa ko dito sa Bataan Shooters na nag-assist po sa akin at nagbibigay ng information in relation sa 5.56 rifle. Ayan, unahin ko si Idol Rolgy Tigas. Ayan, siya yung isang nagbibigay sa akin ng information sa 5.56. Si Jet Micor at yung aming mayor dito sa Pilar Bataan na si Mayor Charlie. Ayan, marami po nakukuha ng information sa kanila so far. Ayan, so sabi ko nga, since nandito na sa akin yung 5.56, itatry kong po pag-aralan. So far, ang napag-aralan ko po sa handguard, yung handguard daw po nung mga sinauna, yung po yung tinatawag na K-mode. Yung K-mode, tapos yung sumunod, Picatinny. Tapos yung latest ngayon, yung M-lock. So yung pagkakaiba po daw po noon, yung K-mode, based sa mga na-research ko, yung K-mode, mabigat daw po. Yun yung quad rail, yung mga sinaunang design. Yung maraming mga railings dito. So dito sa side, magkabilaan, dito sa ilalim, parang ganito po siya. Ayan, railings. Ito po kasi so far ang railings niya po ay isa lang po. Ayan, so mabigat siya. Then nag-upgrade po ng Picatinny. Nag-upgrade po ng Picatinny, medyo pinalight. So ang pagkakaiba noon, yung M-lock, ito po yung design niya ngayon at pinagaan na po siya. Pinagaan na po yung handguard ng M-lock. Ayan, magkakatalo na lang yung ating serration. Okay, so dito kung makikita nyo guys, mamaya testing po natin iputok. Kung makikita nyo, wala din po siyang sight. Wala siyang ka-sight na kasama, either iron sight or yung scope. Wala po siyang kasama by default. Pero mayroon akong scope na gagamitin ngayon na galing din sa tropa, hiniram ko lang. Ikakabit ko siya ngayon at itatry kong isi-zero. Itry ko siyang i-zero although hindi ko alam, pero titignan natin kung masi-zero natin. Paglalaroan po natin yung zeroing para matesting lang po natin yung unit ngayon. Okay guys, ito yung aking nahiram na scope. Ayan, ito yung kakabit natin ngayon dito sa ating rifle. So ito po yung gagamitin natin 15 meters. Okay, in
in terms naman sa internal, actually, sabi ko nga, hindi ko pa nakabaklas to kasi bagong-bago. Pero kung titingnan nyo, yung kanyang trigger, ayan, ganito po yung forma ng kanyang trigger. Stock po yan. Yan po yung mga mamaalam na, so hindi po sila kontento. Parang sa pistol lang din, nung ginawa nating, nung nilaro natin yung ating unang-unang Metro Arm na pistol, nung unang-unang competition gun natin. Ito, lahat napag-aralan ko yan sa pistol. So ngayon po, dahil may 556 na ko, ito pag-aaralan ko rin. So far, kung titingnan natin, kakasa natin, ayan, empty po siya guys ha, empty. Ayan, doon po yung downrange natin. Doon po yung downrange. So kung kakalabitin natin siya, ayan, medyo matigas. Matigas, hindi ko lang sure kung ilang pounds po yung ating trigger ngayon, kung ilang pounds. Pwede na susukatin ko tong ilang pounds. Pero pagka nakaipon-ipon na ako at napag-aralan ko kung paano siya baguhin, papalambutin natin yung trigger. Ayan, tapos alamin natin yung may iba pang internal, kung ano pa yung pwedeng i-set up dito. At saka na po natin pag-aaralan yung internal. To follow na yon, another vlog na naman po yon. So ngayon po, lalagyan ko po ng scope at itatry po natin i-zero dun sa board. So dun po, mayroon pa isang board. Siguro mag-uumpisa lang muna ako sa 15 meters para malapit. Try ko lang, tignan ko lang kung anong magiging target natin. Okay, so ilagay natin yung ating scope. So tignan natin, paglaruan natin at tayo ay hindi maalam. Okay, ayan, so nailagay na po natin siya. Ayan, ganito po yung forma niya. Medyo bulky nga lang siya. Medyo bulky lang yung tsura niya kasi malaki yung scope natin. Ayan, so far wala pa tayong bipod. Wala pa tayong bipod na pwedeng ano sana, pang zero saka pang asinta. So ngayon, try lang natin, paglaruan natin, nakatayo tayo mag-zero. Tingnan natin kung tatama tayo sa board. Ayan guys, firing tayo. Ayan yung target natin. So doon sa target natin, naglagay ako ng camera para makita natin kung saan tatama yung target natin, kung saan banda. Ayan. So ayan, first time ko matatry itong ating unit mula nung na-release. Siguro ito hanggang doon 15 meters. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin. So firing. 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 Ayan yung unang tama natin, mababa. Mababa, nasa kaliwa. Hoy, grouping oh. O ibig sabihin doon talaga yung tama niya. Tapos tatlong tama natin, doon lahat napunta. Doon sa kaliwa, yung tatlong bala. So i-adjust natin pataas sa konting kanan. Okay, unload tayo. So clear. Okay.